verses of the historical event in the last these two chapters, the last two chapters of this Second Kings. Lord, we are about to conclude this book this morning, and I'm afraid, oh Lord, we can make it to the last chapter, but we will do our best, oh God, to conclude the historical record that sets, oh Lord, a certain event before the 400 silent years and the birth of Christ after it. Oh Lord, I have mixed emotions on this historical record because it speaks about the dark days, the dark moments, the dark hours of Israel. Israel in the northern kingdom was banished already 200 years ago, and this kingdom of Judah is the last bastion of the kingdom of Israel. And this chapter is about to conclude that status, oh God. And you said that you will wipe out the entire Israel in its footing, in her footing, because of evil and sins, O Lord, that they persistently do. And you punish them, O God, unthinkably. It is a message for the believers of our time also that you might be so gracious to us. But if we persist, O God, Lord, in sin against God, then we also receive a due punishment, O God, Lord, before your hands. Help me to preach your word this morning so that it will teach us a lesson for the Lord lifetime. That the members and the believers of this church, Father, must live for God. And Lord, we have guests this morning. I hope that they will also hear about the preaching of the Lord Jesus Christ, how they should follow Christ in their lives, because He is it that is our hope in this life. Without Him, we can never have a better life in the future. And after this life is over, we can never reach heaven without Jesus. So help them, O God, Lord, to comprehend such message, and so they will begin to follow Christ. Thank you once again this morning, Father. In Christ we pray. Amen. Amen. Nagtagaw tayo. Naimbag na at sapat tayo amin mo nun. At duwa di nagkanta kahit ang saun kat ni grugi kami pasangpot kayo pa lang hindi nararami na dito tatay kami na nagrugi pasangpot kayo pa lang. Operator, takpay tayo nga rugyan kat ikarga tayo. Okay, so sakpayak na malipatan ti tayo ito'y anong iset tayo iti kagaya ni Juan Pusat Manila ang ngay alis kasta ti kastam pasulput-tulput ka tapno ang kamalipatan di bagyo iset tayo pa di ton tatang sapa dito man iti pinaka-title na rin yung chapters 24-25. Did I put it there? Okay, 2 Kings 24-25. The darkest hour of Israel. Why such predicament happened to Israel? So dito iti ngay chapters iti Bible, hanlang nga ito Kings sa dapat yung Chronicles. Dito kakapsat iti ngay na isuratan iti mga kunang the darkest hour of Israel. Darkest hour. Nagladingit dito yung nakapagklase ng title. Ngam dito yung title that nagbalin na yung historical experience ni Israel kapag niya pa nag-persist na kapag nagbasbasol. So, tayo naman napakawan 20 basol, amen? Right. We were forgiven. We should not live in that state of life. Nga tayo kasamati tayo. Because there is always an end for God's patience kung muna. So that the darkest hour nga ito ni Baba Kanyayo, kat ito di jay nga culmination iti
makungkuna nga judgment ni Apo Diyos sa Israel. So, i-introduce ko ang termina ito, lumawatan tayo, sakbay tayo lumapan, ijayan ti kwa mismo, ijayan mismo ti story. Dahito yung darkest hour ko na, gamin, dahito yun, di time at Israel kat inikat ni Apo Diyos, ti identity na kas may isang nasyon. And dahito yung nakamsap ngayong record kat makungkuna ngayon na napakwan, napadakkel. Nung mapantayo iti history ti Israel nga awanan ti kingdom dito na pautinaga nga mas successful kan mas powerful iti tingalubong nuhan ni Israel. Amo tayo iti history iti nations nga iti siguro the best nga nation nga nagpangay nga nagtatak iti history ti lubong iti Grecian Empire. Because iti Egyptian Empire, when we were in third year, iti high school tayo, naalala iti Egyptian Empire. Nakangkor dati lubong ng haan ngay nga kwan, haan nga kas DJ ngay nga kalawa. In mighty Babylon, nakangkor ng tilubong sources, nagitada, Medo Persian Empire, in mighty success ng inapak isulat ti Greece. You know, in mighty Grecian Empire before the Roman Empire, kat nakangkor dati intero malubong. Talagang intero malubong tinakangkor ti Grecian Empire. Nung hangin 30, mga 75%. You see? But during the time of Israel, nakangkor dati intero mo talagang lubong. Awan ti word power, iti ngay nga kas ka-powerful ti Israel during time of David. Iso nga na iti golden years, iti makukuna nation Israel during the time of King David. So they really conquered the whole world. Iso nga na pagtutungtungan to the power, it is really international or global. When we speak of wealth, it is really a place of gold and silver like stones, from the Bible, and all of that. Kantay the time of Israel. No, manyang kakapsat after how many years na kayat ni Apo Diyos nga patinuon ti panagdagda. Handa nga kayat kakapsat nga nasumur tilitit ti Diyos. Manulaan iti kwan. Iti time, di mo na United Kingdom ni Saul kat na depose. Suna. Di King David, kat iso di tingnan yung mayat. Iti may maran King Solomon. Dapat manan iti last manan kapos kat nagdown da. Iti kwan na divide iti kingdom dapat di pasol ni Solomon. Iso di northern Israel and southern iti Judah. Kat iti Israel very evil naman. So na-wipe out ng Inmuna. 200 years after that, dahil po yan. After 200 years na na-wipe out ti northern Israel, dahil ti Judah nga southern na dito iso dahil po yan iti na-wipe out. Iso nga, tiawag tayo ito the darkest hour of Israel. And kaya't kung answer na tayo the question, I mean, it Israel, it history, kat nagadungay nagiging makapaapal na description ti Israel. Kunang ti Bible kat it Israel kat God's chosen people. Iso na lang iti nasyon nga makuna nga God's chosen people. Iso nga makapaapal iti. Iti hundreds of countries around the world, iti Israel lang iti God's chosen people. It's a very very envious kind of title. Not only that, kundi kat iti Israel kat it is a land of milk and honey. Nakakala dito, ayan tayo nga, abuno tayo, mulmula tayo, ijay nga lugarhan. Hangman nga abuno, apay nga fertility crown nga, ipanagmula na idikat, isabwag na lang nagimukbukal. And then, agtubo lang itisudan. Handa nga kamangan, handa nga abutan, handa nga karagaan, kumpurni nga, all of those amenities of the soil. Iso nga dijay, mawakuna nga dijay, the parable of the sower, ginamatan di Jenny agimulmula in warsi na kasta iyan ti garden. At tinapan diyan ti patpato, at tapan di good ground, at tapan diyan ti mawakuna nga thorny places. So it was a fertile soil. So it is a land of milk and honey, so to speak. It is the choicest place on earth
before the eyes of God. And so they are very special. And we go to the New Testament, the English term na mang describe ito specialty kasi kuna ng peculiar people. So Israel was a peculiar people in the sight of God. But itatang chimpo tayo. The equal parlance for that is He is the favorite. Inya pa yung message dyan. Hindi ko na ito dyan. Hala ka favorite. So, hindi dyan out tayo dyan. Di pamilya. Hindi dyan out tayo dyan. Hindi dyan favorite dyan. Kung ako na tayo. Favorite. Inya pa yung word. Yeah, favorite siguro niya. Iso natin pinaka-favorite iti aming anak na. Iso natin pinaka-favorite iti aming ngayon pinarso ni Apo. Kat amoy mo tanti favorite kat iti amin ayan ti ayat iti mama kan tatang. Kat haan mo kailanman ngay nga papanunot nga i-wipe out itang nasyon no ayatong. You will never do that, especially ni Apo. Tatay lang ito nga tao kat antay mo kayang aramid ni Jay. Medyo pinaka-paborito mo ubing kat talagang iti amin atensyon, uray niya isuna. Uray niya ti kasasaad na. At ikarkaro ko at sangwanan ti Diyos na amo na nga talaga nga mga asikaso iti favorite na. Ngam di jay kakabsak na klasin iso nga makita yung datayong anak ni Apo Diyos. Nagngato ti arapa na kanya tayo. Awan iti Diyos kakabsat nga parparigatan dak ti sakit wino anyaman dita. Ngam apa iso nga rito yan sa nagtagsapa. Why such predicament happened to Israel? You see, I'd like you to take seriously this kind of question because you know what? I tell you that iti plano ni Apo Diyos kanya tayo, ang anin tayo is for our own benefit, for our own blessings. Iti plano ni Apo Diyos kanya tayo, kakapsat kat bindisyon na tayo. You know? Nung Christians, amuyo ba di sa disutatay? Nga, hindi napanda kasta di mo pori niya, na kontento na ijay. Nung pula ni Apo Diyos, hanga na ito promise lang. Kasi promise lang kat di pantay. That they need to tackle the gijay resilient ijay because inkarga ni Apo iso rin nga mang panat, mang improve, mang mula ka naging grapes, wheat, barley. And then, inikan ni Apo ti Chan sa isulati, how many hundreds of years nga? Alright. Agbalin namot ko mga makadiyos. Ngum madida, masulutan ti Diyos. Iso nga tingkasta ni Apo Diyos, katagin pinili ng anak na, masapol ngay nga maanihilit na kita tao. Because they will make the world sinful. During the time of Noah, apay nga na-flat tilubong, ititao gamit kat managpasol dan. Right. Iso nga di kita ni Apo Diyos, dagi adaji, Amorites, Kanaanites, He loved them also. Nung hundreds of years na inuray ni Apo agbalbaliw na handang nagbalbaliw. Iso nga imbis ko mga i-flood ni Apo Diyos itilubong niya, masapol nga papanawan ni Apo Diyos na gijayan through His children nga nag-Israelite. Nung observe this one, because I introduced this one to you, because iso ti-value na ito Hanaya na kontintuda. Nung kuna ni Apo, haan, DJ nga balat ayan nyo, ito sa lalo pila kunahani. Hanga da ita. Yung kuma tehorik at swamp area dita. Iti nagpipintas na area, ijay, promise land. Ngam, dahil iti kahit kung mapansin nyo at dati giants, ijay. At dati kuban. Masapol nga parabukan na dijay. So, anya nga itinilisahin na dijay. Handa nga maparmok, di may salang kalabanan. Nuligat lifetime kakapsat nga tatrabahoon na di kanya-kanyang tawid na. Now you listen carefully. Apay nga ta. Because di jay laeng iti mangited iti meaningful nga panagbiag da. Nga iti meaningful nga panagbiag da, masapul nga makidagdangadang daing gana matay ka. Kasi nung nag-istapon, di mo ako nangadangadan ti panagbiag. Awanan iti color.
Awanan iti excitement, iti panagbiag. O Christians, nagigilay tayo. Apay nga dinisalakan tayo, at handa tayo manarapture, di langit ka pa tayo. At tatay pa lang ito eh. Tapno makilaban tayo. Iti Christian at Christian. Anya tilabanan tayo. No, kung maisuna kat anak hymns kasyay, iti labanan ti Kristiyano kat worldliness. Worldliness, labanan tayo na mati. Dahil ta kakapsat nga iti pagturturuan, nagiging ngay Kristiyano nga handa nga makaanal ti Bible. Because iti tunay nga activity tayo Kristiyano, kadyan aramin ito ito simbahan. Haan na di makita kang agkarukat bait na trabaho, pumanaw ka simbahan, mumayit ibiyag mo. That's not the fight that we are fighting for. The fight that we are fighting, kat lablabanon tayo dito, tayo kung mga worldly, tapos imbis kung mga alaala tayo tinubog, kat itisimbahan tayo kakapsat nga mapan. Because di jay iti laban tayo. Kat nung naging Kristiyano, handa nga kayat nga lumablaban, iso na naging makiagos iti lubong. That is what we are doing in our Christian life. So, i-kuak mo nun. Dito introduction ko na ito yan. I-introduce ko mo nun ha. Apay nga hangalininisan ni Apo Diyos mo nun, iti promise land, na inikat ako malagi giant, sana insalpak Israel. Ani ba awan karamin at biyagda? Iso mapinabi na amin na giant, tapno lifetime da ngayon, inudan ngayon nga maala di tawid da. Tapno di giant, ibang itag ti kolon di panagbiagda. Da tayo Kristiyano kasi mo lang. Apay ngayon hanap ng bendisyon ni Apo Diyos ta. Ayo. Inikan na tayo kung mga mil, ito iti amin, sa 1 trillion tayo. Tapos nung nailalaka. Nung kas, ano ngayon naman, anya nga ibiyag tayo Kristiyano no awan tilaban. Yeah, right. We need to fight. Yes. We need to fight. We need to fight for that one. Kat itilabanan tayo, kung ako ito, di makalubong na panagpan mo. You see? Kasi kat di jay, so, puno ay Kristiyano, kasi nang timang mangyari, at dati bang mangyari? Timang mangyari, katagi lumablaban, iso na dahil faithful kinapi iti church. Dahil di maabak, dahil di ay hagos tilupong. Dahil takapsat. Ngayon, apay na nag-end Israel because they did not fight their own battles. Iso mo na tayo ka na mati, nuhan tayo nga labanan mo, tilaban tayo, at end mo the Christian life mo. One day, you will end up to nothing. Iso mo na tayo kalikitan na ito. Adalang tidwa nga sumbat na ito niya. Why such predicament happened to Israel? Okay, let's go down. Tapos nung makita yung kakapsat kati Christian life tayo, it is a battle time. You're going to fight for it. Baka ko na, naglaka mo tayo rin yung simba, nagkanta na po yun, narin ka. Yeah, right. Ito, kung makakuha ka niya, hanggang consistent. Pray lang naman, o kita makaka-consistent. Right? You're losing your battle every day. Because you are not fighting for it. Ang malapnapanan, di laban mo. At isabali na laban na makikag-usap di lubong. Now, you listen carefully. Kita na ito yan. Apay nga nangyari ti Israel na ito, ora isuda kat peculiar people. They are what we call the choice of God. Yes. Number one, because they committed sins that God could not pardon. Christians na dati basol, na maaramig ka anak ni Apo ngahan nga pulos na kaya ni Apo nga pakawalan. Ito yung kalipitan. Una natin 24. 1, basahan ito dito. Ang gano verse 7. Manon, kasi binasa ito dito. Kaya kung i-enforce ito. And his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his servant 3 years. Then he turned and rebelled against him, and the Lord sent against him bands of the Chaldees, the bands of the Syrians, and the bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants the prophets. Surely at the commandment of the Lord came this upon Judah, to remove them out of his sight, for the sins of Manasseh, according to all that he did. So that the sins of Manasseh, according to all that he did. And also for the innocent blood that he shed,
For he filled Jerusalem with innocent blood, which the Lord would not pardon. So like today ko nakita tayo nga, hinaylayta, which the Lord would not pardon. Anya DJ basol nga inaramid ni Manase. Okay, bumaba ka. Sige, bumaba ka pa. Dahil ito ginaramid ng Manase. Sige pa. Dahil ito ginaramid ng Manase. Di anak na in-offer na kini Chemos. Isunod ito Chemos. So makita yung apoy niya. Papulutan na ito yung intero ngay nga molten nga ito. At bali nga red na ito. Red na ito yung sumagap apoy na ito. Kung DJ man ni Manase, in-offer yung anak na redis DJ iba nga niya. No pati na DJ kakapsat ka tirni, ipa nagpirmi DJ kastanti ubing at sangit. At tambol mo tayo, at trompeta na DJ, tapno ngay malunod, DJ ngay sangit ubing. Kung tagitang tao, tigatik, at pukaw na, nga i-worship na, dito Chemos na rito eh. At ang amin nga anak na ito yung tao, they offer one child of theirs to Chemos. So makita mo di thousands nga blood nga ubing nga mapapupuran na ag-suffer pa. Isikat ko lang ti Diyos dahil ito'y nga baso ni Manase haang nga mapakawan. Apay nga naanda ito yung nga mapakawan because in kasabak kanya yung dijay the fall and rise of Manase. Am I right? Mani Manase kat pirmi ipaso kay naramid na. Nung nag-reign iso na 52 years. So apay nga tanga nag-reign iso na 52 years. Because kayat ni Apo Diyos nga makita na iso na nga Diyos. Hindi nga'y kinangkar ti Babylon iso na kinargaan at tihok di agong na inkuy-kuy na ni Manase inggali di Babylon for how many kilometers? 500 kilometers. Hindi at kat nakita na sarili na ni apay nga kastoy kami ngay. Apay nga di Diyos na dinaydayan ko. Handa ka na isalakan ko na na. Lupod-ludag di Diyos nga dinaydayan ko. Apay nga kastoy ito nagbalina. So kung na padasat man di Diyos ti apok ni Jehovah. Hindi nagkaralat kini Jehovah kat insublim ni Apo Diyos na Jay Israel. Iso di mo ko na nga the rise of Manase. That Quran the Bible and Manase knew that the Lord he was God. So manipod di kat pinuura na amin dagi di Diyos nga nagtalka na. Ngam ko na dahil ito'y naramid na nga panangpuor na ti ubing kat blood na kat na-spill dyan Israel haan nga mapakawan ti Diyos ti Jay. Isang oray nag-rise so na nga nagpakawan ti maspasol na ti Jay naramid na kat haan na tanga ugasan ti pasol. So ada ti mo ko ng unpardonable sin. So anya dahil ito'y kakabsat iti application ito tatang sapal ito iti persistent. Datoy mo naman ti when we sin against God at dati panang bout na apunta. Kat dapat kumangi nga ma-realize mo dyan that you are going to repent. And leave it. Nung dyan nga repentance kat ano na mangyari? Kat tayo tuyin dyan mo ko ng unpardonable sins. Because you are going to put God's justice in God's name. Kaslangan nga Diyos isunan. Iti ka minsit, kaslangan nga awan Diyos. Iti tao agbutong ko ti Diyos, mabutong ng ti Diyos. Nung awan butong ng ti Diyos, kahit nga saan awan ti Diyos ito po. Gusto mo natin mo naman, ti masapol kumangin at respect at kanya Apo Diyos ng kanayon. Amen? Right. Amen, Christians? I-respect, isunat ununam, isunat ti dayawo, isunat pagsalpya. Ang kumangan ti biyag, ito na po talaga, because there is no glory in having a lot of money. There is no glory in becoming rich in this world. Because you're going to die. You see? You're going to die. Uri kuman o dati maalam noon, kung awan pa nung itibiyag kakabsat ngayon nga glorious, kanti jay, ang kaman malabaklag nito na talaga, but you are serving God in your own capacity. Oh, mind you, Christians, na di mo ko na worldliness, awan ti glory kita nga maalam. Uray makalugang at ipainti. Uray maistak mo ti, amin nga bangko ti Juan, there is no glory there. Iti glorious na panagbiag iti jay at dati wag serbi kanya Apo Diyos. Ititid ni Apo Diyos kanya tayo manits tayo. Isay katang panawan magkita. Ang lang iti charity no dikat adun ti churches nga nagiti members na kat iti lubungan ti pan.
Di kaya ka di trabaho manakol nga maawan at simbaan. Anda nga makontento di trabaho ngay nga ada di church, ada di involvement na, hindi ada sweldo da katanan da. Nagijayan na ilubo ng Kristiyano sa banin. They are thinking of leaving the church for a good amount of salary. Oh, ladies and gentlemen, I will tell you this one. You are not fighting your battle if you're going to do that. Italamlabanan tayo kung tijay paka-awanan tayo teachers. Tijay tilamlabanan tayo. Tilamlabanan tayo kung tijay pagbalinan tayo nga worldly kumangas na lagay believers. Apay, tijay pa unbelievers na mabaknang kamsak mayat magbiag na. Ask them. Ask them if they have peace. Ask them if they have joy. Do these people who have money, ladies and gentlemen, who are not serving God, happy? I doubt that. That's right. Naraglag sa painom lagi dyan. And I have money, I'm serving God. Naraglag sa kayo pa eh. Itibiyang ng tanong lagi dyan ka. Why do you go to a losing battle? Why do you choose to live with that losing battle? Why do you choose to live with Manasseh? Na nagtalot lagi di Diyos. Awan tirag sa kijay. At the end, pinuura na isulatahan kaya nga tunay di jay ngay at apa-apa na diyan. At the end of the day, ladies and gentlemen, we will stand before God. Yung sikat tayo ito, itirason no ato eh. At dati, pastor na yung nga mapakawan. Anya di jay na isuru-suru at Kristiyano. And then, tinali ko na amin na di nga, makukuna kay nga, golden principles dito. Kat pinmanaw, makapsat di, nga napantilubong. Dahil tate mo ko ng unpardonable sin. Because you're going to shed the blood of those unbelievers. No awang ka nga magkasaba kanya na kan mang awis kanya da itisimbaan. At kunan ni Isaiah, in the blood of these people will be in your hand. So church, itilaban tayo kung mga isalangan ng tao. Amen? That's what we are fighting for. Sa tilamlabanan tayo kung hanti ko mga maiayos nilupong awan sa Salbina nagtapan ng biyan. Yun awan sa Salbina. You're wealthy. You can go to a lot of places. It does not matter at all. It does not give a real joy. You see? Iti ayan ti joy kundi ada ka di church na sasabi kanya. That's what life is all about. Kung na-lose mo ti joy mo yung church ni Ako Diyos, you are already worldly. You see? Di jay iti kasasaad mo. Kanta ito'y unpardonable sin na kita na. Why is it? Because from the time na ito kung naisalakan, God is teaching us every day. We must not be dull, you know. Nagrigat man Ilocano di dull. Narigat ni Kristiyano nga adal, kapawan ti man adal na. You see that? We must fight our battle. Okay, so that the first minaramin da. At dati mo ko na nga unpardonable sin for God. What is that? That kind of sin that you're educated in, it seems that you are not educated in the Bible. Unpardonable sin. So, Christians, the greatest life that we could ever live in this world is not to become somebody in this world, not to become wealthy in this world, not to become well-educated in this world. The greatest life that we could ever live is to become unknown in this world, poor in this world, but rich toward God. Di pa nag-demos to. You see, it is not a life of luxury. Because, nabay ko mo ito na pinanparoti luxury. Awan ka ditituning na luxury, I tell you that. Iti pastor na rin ito, ano ti discovery na rin ito. Napanak mo ti 5-star hotel, takita ko na ti luxury nga makan. Awan gayam ti makan na luxury. Awan ti luxury nga makan. Nakakita ko ti luxury nga makan. Hindi lang kanginaan nga makan kung ti ship, nagita lang, no, ipakan 5-star hotel. Nagiti na dakol nga, yan ang kagkakarada mo, di nga pan, ipitan na kanalina. Nagiti lang. And you go, that, manuti, kanginaan ka makan niya, 17,500, ti may nga makan. Special rice, kinulaan nilang ti yellow, red. Sada in prito, kinargaan lang, and then, inala na lang dyan, DJ, alimango mo, DJ, 7,500. Ngapno ka lang, DJ. Mabusbusog ka pa, hindi pinigpikan, DJ, 17,500 per plate.
And they say that those are the millions of wealthy people. I don't believe that. Because it is not the meal that matters. It is the appetite that matters. That's right. It is not what you eat. But it is how that food will come to you. So wrong di ay may ti perception kaslam lang may Kristiyano. No ti perception yung Kristiyano ko tinakatan sa yung 400,000, 300,000 kung mayat ti jay. Nung awang nga simbahan. You are wrong. You are wrong. You are very, very wrong. Because you know what? Our value is not the things that we have, but your value is what you are before God. Kung nakanyayo, ti 1 trillion na peso, tapok lang, kiniapo Diyos di, I tell you that. Then we order kagbal nga balitok, tapok lang, kiniapo di, he does not respect you. But my friend, God will respect a man who is needy, but he is bending his knees in prayer. Yes. Hindi the respeto to Diyos. Nobody can outwealth God so that He will love you because of your wealth. Everything is put before God, not that the planet Earth. Since man fell in the Garden of Eden, everything in this planet Earth is just put before the eyes of God. Kung di ba apan tayo kayat alaan? You see? Di ba kayat yung apanalaan? Iawag the Bible with that unpardonable sin. So unpardonable sin is a life of a Christian where he is taught from his childhood up to his mature age, but yet he is not learned. Alright, so the unpardonable sin. He is taught lifetime, but is not educated. He is not learned. So the tinapasamak, he killed innocent blood, and God will not pardon it. Secondly, let's go. Because they persisted in committing evil in the sight of the Lord. Dahito yung tuloy-tuloy hanggang ako. Basahan ko di verse 8. Let's read verse 8. Una natin verse number 8. Jehoiachin was 18 years old when he began to reign, and reigned in Jerusalem 3 months, and his mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. Okay? The darkest hour, nagalipon yung nanagan Jehoiachin. Jehoiachin was the last king of Judah. Okay? He is the last king of Judah. I say, it is the darkest hour because Jehoiachin is now the last king. Awanan ti king na sumarunod. So, ma-wipe out that. That Quran, the Bible, verse 9, look at that. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. Evil. Ano yung evil nga di jay? At dapat yung kagakit nga picture. Winoawan. Sige mo di ba ba? Dahil tagayang. He reared up an altar for Baal in the house of Baal in Samaria. In 1 Kings chapter 16. So dahil ni Baal kakabsat. Kat nagpatadol ka. So kahit kung ngay nga iba, i-rehearse na kanya yun. Dahil ito yung makukunan nga Manase, amin nga di Diyos ang tilubong inala na kay Israel. Manipot, tukak, utot, baka, pinagbali na nga balito kami na dito'y, inakop na amin nita, in display na amin ni Jay makukunan nga temple ni Apo. Aminan nga tilanghan na lang ang naala at ni tilanghan na nga naala at ni yakan Diyos di ko, bigit. Di kabunyan lang, tahan na lang ang naala. Apay nga, kasi di kabunyan, kat angin lang. Angin. No, amin na itijusan nga iti lubong naala na. In-apply ito nila sa dijay. So, dito ya, tapos makita yun. Anyaman nun, tikayat na nasaw itijusan. Amin nga ba nagkakabsat nga mang-agaw ti atensyon ti Diyos kat ti Diyosan dijay. So, na kayong Kristiyano ito, na kayo manabayag ito, makawatan niyo ba dijay? Amen. Nagbalin nga di Diyosan ti misang abanag na
Isukit inaramid mo, ibis ka jay, will ni Apo taramidam, di Diyusan di Jayan. Ngahamo lang nga ambo. Ngam di Diyusan di Jayan, kasi inununam di Jayan, no di Jayan minister ni Apo Diyos. Maawatan niyo pa di Ewe, no hampay lang. Kat, niyat nagbanagan ni Manase, na-wipe out Israel kapoy Jay. Now let us learn from that, ladies and gentlemen. Do you want to live in misery all the days of your life? Do you want to live in misery all the days of our life with all of this? Isong anyaman nga ma-imagine mo nga mang-agaw nga atensyon niya ako ka. Di Diyusan ni Jayan. Ura niya na tangabanag. Iso di Jay, timaw ko na nga evil nga naramid ta. The evil ka dininod na, the activities nga nagro mga nang ipanpanaw kanya da iti panagsasabi niya. Iso maamin nga activities ka kapsat niya. Ngay nga baka awan ngay pakainaigan na iti survival. Amo yun natin na mati, basta hindi ka nakatrabaho iti nga magyag ka. Madakat simbaan mayatun. Kaan ka ngayon at panunod pa lang iti isang panasking ka pala nga bang pangkusaan na kika ka na dito. So, Kristiyano, we need to be contented with what God is giving kasi buyaan na kayo every day. And don't you think you will succeed? Oh, those of the Christians na beg dito, you try this one. You try your mind. You leave this message behind. And let's see each other after 10 years. If you will succeed, you will come back to me. But I guarantee you, my friend, nung nangyari dito kini Apo Diyos na, nangyari kini, sino dito yun? Jehoiachin. Nangyari kini Sidikaya. Nangyari kini Manase dito, it will happen to you also. Iso nga na wipe out, iti ngay, makungkulang ngay nga. Aminan, Israel was already stripped of every glory. Damdama, tayo kanikitaan dito. So, ipakita kanya sa maruno, nukas anuda nga na strip all of their blessings. So, let's read. Pakantayo dito, tayo pasaan dito story na dito. Okay, so because they persisted in committing evil in the sight of the Lord. So 18:9, let's read it. Kunana. Jehoiachin was 18 years old when he began to reign, and he reigned in Jerusalem 3 months. And his mother's name was Nehushta, the daughter of Elhanan of Jerusalem. And he did that which was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up against Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city, and his servants did besiege it. And Jehoiachin, the king of Judah, went out of the king of Babylon, he and his mother, ayo, pati, kakasi, ninanang na, his servants, his princes, his officers, and the king of Babylon took him in the 8th year of his reign. Sino na ito'y? Dahil ito'y kakausap ni, dahil ito'y king of Babylon. And he carried out thence all the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king's house, and cut in pieces all the vessels of gold which Solomon, king of Israel, had made in the temple of the Lord, as the Lord had said. And he carried away all Jerusalem, look at that, and all the princes, and all the mighty men of valor, even 10,000 captives, and all the craftsmen in his smith. None remained, save the poorest sort of the people of the land. So the gate of brilliant in Patina. Everything was taken, the skill, the princess, everything. Their wealth, they were stripped of. And he carried away Jehoiachin to Babylon, and the king's mother, and the king's wives, and his officers, and the mighty of the land. Those carried he into captivity from Jerusalem to Babylon. 16, look at this. And all the men of might, even 7,000 in craftsmen, smith to 1,000, all that were strong and up for war. Even them that king of Babylon brought captive to Babylon. And the king of Babylon made Mataniah his father's king in his stead. So makita yun dito yan, nag-end ito royalty. Kasi di siya uncle ng tinakarka. So, dito yung Mataniah, sinukatan natin si Sidikaya. And so that is the end of royalty. Kahit ang sound ni Jai, ni Jehoiachin iti last na king ti Israel, iti Judah. Hanan nga king ni Sidikaya ti Israel kasi uncle na di Jai. He is not belonging to the blood. Kasi no blood kuma, anak kuma ni Jehoiachin. Ngumawan ti anak ni Jehoiachin.
Iso nga dyan ang na. So, it means that the royalty there is stopped to Jehoiachin. Kung inala na amin di Babylon, the puris of the poor awan education na, iso tinapati. Iso tatat Israel na ito. God's Christ lang no apay nga nagsaksi naman, but it took them how many years? More than 2,000 years. Of course, the Pilipinas, kapatay pa more than 100 years tayo magkiti. Nung ti Israel tata, 2,000 years na na-develop na. Iso nga rin ng war na amin, so makita yun ni Presidente Israel tata. Hinaka ni Presidente Israel tata ni Netanyahu, makita yung speaking niya. Because rin ng war Israel na pa di Amerika, nag-eskwela dyan. So makita mo, American ti Islam na. Di dyan, Islam na. After dyan, dipong na. Yung tawag ka dyan? No, that's proper terminology. That's proper terminology. Nalipat ako. So, very wise mo na. Rinumuan na nga. So, from Israel, kasi, naging word, ang anak eskwela lang tinapati kayo. They went out to Germany, Egypt, America, nagsublida kastan na develop it Israel for 2,000 years. Nung dahil ito'y makita nga, it is the darkest hour of Israel because they were really uprooted. In the King Jehoiachin was the last of the Mohicans. You know, he was the last of the Mohicans. Kanya, abay man yan, kakabsat, because of the persistent evil na awan ti repentance na. Isa more nga makikita kini Josiah. Ito lang sadness kini Josiah, pinatay ni Pharaoh Nico. Di ko ba? Nung di bali magkididita, it's death. Importante kini Josiah, he really reformed the entire Israel. Inikat na amin idolatry dyan. And he was blessed. Kat di kumakat under judgment Israel dyan. Nung napukin ni Josiah, kat nag-change iti lubong iti Israel. Nung dahil ito yan, iti persistent. Iso nga, amuyo, ti panpanunong kong tagsapak kastoy. Dito'y kung lubusan nga naawatan. Dito'y kung ngayon kakabsat nga naawatan ti Diyos. Dito'y nga history. Because the patience ni Apollos kanong kakabsat kat nag-stop ito yung chapter. Kita yung kanila tagsapak paiso. Nung ti tao at mamati kini Kristo, awan tayo dito yung nagsaservice. At dati yung kumadya ng farm. At dati yung kumadya ngayon, kinaglalawang lugar. Kasi kurang nung kita nyo kaya dati yung tibat-tibatid na lugar, at dapat itugaw nga na tugawan. Apay nga ta? Tama din ti tao nga mamati. Banin ti tao nga mamati dito eh. Iso nga sapay kumanta na kayo at mamati kayo. Amin. Amen? Kasi makita tayo ko na kanya. No nga mamati tao. Awan tayo dito ya. Nag-isip ako ni Judy ko ay Burnham Park. The doctor is nga because hundreds of thousands yung may nagsimba. Right. Nung kitaan nyo, ba't yung lugar tayo, ano pa lang tayo nga natutugawan? Tama din ti tao nga mamati. Ngam, kung kanya nagsapa. Nung nag-empty patience ni Apo Israel, ag-empty patience ni Apo si tao tinubong. Iso nga no ikarika na ti tao di impyerno niya, karapsan. Awan ti uray, sino man nga maka-question kini Apo Diyos no apay na ipahan na ti tao di impyerno. Kasi di kinabayan kung ang tao turabaw ti daga. Nakita ko no ti tao kat madida nga mamati. Iti pa'y nakaskas daaw. Banti-bantit karoon tinamati. Haan pa'y nga 100% kat agsalbi na ti Diyos. Kaya tapay lang agbaybaya pa si lubong. Kanya kapat maala na yung ilubong. Kung kaya na bang alam na talaga without God? It is very, 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 very frustrating. Nung dito'y pumanawatan kakapsan. Nga justified ni Apo Diyos na ikarga natin millions na tao di impyerno. Kasi nagkadungan siya ni Apo Kanyada. Tawon-tawon. Decades after decades. And in lifetime. Isunod siya kat na isalakan ta.
Dr. Kumati, yaman mo. Amen? Amen. Kasi basit tayo ka na isalakan na talaga. Ang purposes na tibasol na kanta na yun. Imis nga may nalitikat, ako na bindisyonan na, nagdada ka na dyan. Magmangan na dyan, tikwan, ti Sunday. At pilpili na ti, manong inches na sandal, nagagay. At sa shopping na. At at the swimming pool na, they are playing there, at nga pagkaroon dito. They continue to persist to sin against the Lord. But my friend, the patience of God will stop one day. And He will judge the world because of sin. At ito'y tatangak na sapa, magtatay ito yung Kristiyano, ornusong kumot panagsalbin. Kapag, ibagbaga ikan, awan ti glory, inubong. Awan ti glory, dinaktalaktal sulyong na awang ka ti church, there is no glory. Apay ngay kung mamuna. Kasi aduntan, believer nga adat, ihapilong na sulyong na, are they glorious? How much? Do they have 1 million and they are unbelievers? Are they glorious? No, they are not. They continuously defy the call of God to faith. Tapos tata, naisalakan ta. Amog di jay, ijipoy lang apang ta, targitan. Awanin. You are not already fighting your own battle. So dahil ta ngayon, itingay last na nakita din chapter 20 kasi din pasamak. Mabangka din chapter 25. Tilas na natin yung part. Because God is just. Okay, kita nyo rito nga sa atin because dahil ito may isang paano na ito yun. So nga, kahit kung may makita yun, DJ ngay build up na ito yun. Build up iti reasoning ni Apo. Number 1, because they did an unpardonable sin. Because they persisted continuously in sinning against God. And number last, kanda ito yan, because God is just. Anya ti idea na ito eh. No, tatangag sapa na kayo mismo man ti mang-answer yung question ko. No, tatangag sapa mati ito eh. At ano di tao di lubong, ngahan nga maki-agdadaw kiniapo Diyos. Kat ipanay sa impyerno, question ko kanyayo, is God just? Siyempre, adi. Alangan nga handa nga pagkanoon ni Apo Diyos, kat after nga kwapat. Unto yung church, kung nagkwat, sige lang, dada yung swimming pool pa every Sunday. Tapos ipan ni Apo Diyos ulit langit. Siya the first nga, reveal di langit. Siya di mag-ilit, rebellion. Nung mga mangyari di dyan, iso kano ikarga ni Apo Diyos ulit impyerno. Number 3, because God is just. You know what? There are sins that are what we call despicable sins. That the despicability of that sin will render God to punish that sin. Or, if God will not render such punishment to such despicable sins, will unmake God as just. Isumay nga masapol ngay nga ti Diyos kat ikuri na ti pagka-Diyos na. At di may isa nga karakteristik ti Diyos kat He is just. Talaga iti tatay niya. At dati may isa dito eh. Kapalto-palto ti tao. Kapalto-palto. Ano ti pinatay na? 10 million ti pinatay na. Mayat pang ibalo di dyan winuhaan. Siyempre yata 10 million ti pinatay na. Ngam no, hante nga ibalo di dyan. Awan ti justice. Aslam ng kiniapo. Milyon na milyon na tao. Anda nga pagkano ti Diyos. Ta nakorta na. Pandagrag-ragsak. Ano ti Kristiyano kasi, ti kaya na ilubong, handa kayo nila sasabi, mag-burden na. At bindisyon na ni Apo Isuda. I'm the first one to rebel. He says, so that ito number last. Because God is just. Kailan ito justice ni Apo. Chapter 25. Una na, verse 2. In the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah. And on the 9th day of the 4th month, the famine prevailed in the city, and there was no bread for the people of the land. And the city was broken up, and all the men of war fled by night by the way of the gate between two walls, which is by the king's garden. Now the Chaldees were against the city round about, and the king went the way toward the plain.
And the army of the Chaldees pursued after the king and overtook him in the plains of Jericho. And all his army were scattered from him. So they took the king and brought him up to the king of Babylon to Riblah. And they gave judgment upon him. And they slew the sons of Zedekiah before his eyes. And put out his eyes. Pinatay da nga nakabulagan isula dagi anak na singwan ti matana. Inikat na pa ti matana. And bound him with fetters of brass and carried him up to Babylon. So, historical event na ito. Kasi tinapasama ka usad. During that time, iti historya, kinalida iti 1922. Tatagpay suma ni Babylon kat kinangker na ti Judah during that time. Kasi in-unearth na di Jerusalem niya. During that time, kat nagadungay, lagi nakita na nga panpana ijay. Kat pana iti Babylon di jay. So tinapasama di jay. Duwa iti world power iti ni Babylon kan Egypt kakabsat. Kat iti inmay ti panawon inabak ti Babylon ni King Nebuchadnezzar ni Jehoiachin. Am I right? So inala na ni Jehoiachin inpana ijay iti Babylon. Ngam nasnab nabita nga nabita kakapsat na nagkubat, inabak na lang inpana nga dagos. Hanap pa yung pinagkilamat Israel kapunta during that time kat natay itatang ni Nebuchadnezzar na ritoy. Kat manipo di Jerusalem ka ni Babylon kat 500 miles ti kwa kat amoy mo kat kabalyo lang amoy yung inana na lang iti 10 days 10 days lang at itaray na iti 500 miles kat DJ kanong iti fastest ngay nga kwa. Di kanong iti fastest nga travel from Jerusalem to Babylon. Apay kata, because idinatay ni tatang ni Nebuchadnezzar na ito niya, delikado isunat pistuna. Masapul nga agawin na nagdagos, lakit ting arat mang sukat kanya ni Jay. Iso nga inala na lang ni Jehoiachin inpana Jay, kasi tinapasama. So pinagtugaw na ng king ni Nebuchadnezzar. At idi nagawid isuna, inatak ti Israel, di may sangay nga kwan ti Babylon. Inabak na ti Babylon ijay. Di 3 years na ijay. Iso nga idi nakita ni Zedekiah. Nga ni, nangabak magka ti Egypt ko na na. Iso tinaki tipunan na ni Egypt. Ngam idi naikargan ti pwesto ni Nebuchadnezzar, sinubli na ti Egypt, inabak na ti Egypt. Iso nga di verse number 4 muna na haanan na nagsubli pa iti Egypt, iti Babylon. O iya iti Babylon. Kasi naabak dubat. Kat usto-ustumot nga ni Zedekiah tanigay. Nga nagtalok iti Egypt. Iso nga niya nga iti kastan ngay ni Nebuchadnezzar kanya na. Pinatay na amin ti anak na inikat na pa iti matana. Kat inpa na iso na iti Babylon. So kasi tinapasamak. Kat di manan puris nga may nga kwan, pinagbali nga king manan. Pinatay na manan. Hingga na awanan ti story. Nung kasanungay ni Jehoiachin, kat diba, inpana ijay Babylon, iso di tilas na part na, so let's read it. Bumaka. Verse number 8, in the 5th month of the 7th day of the month, which is the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, servant of the king of Babylon, unto Jerusalem. And he burned the house of the Lord at the darkest hour ng maysa. Hanlangan na uproot, kakabsat, di ngay, intero nga balay, ludigat patipay, kakabsat, di temple kat napuuran. Napuuran di temple ditoy. In the king's house, patipay di king's house. In the house of Jerusalem, in every great man's house, aminin ngay nga, nagpipintas kabalbalay, pinuuran na amin. Iso ngay nga walang-wala Israel during the judgment. Kastamot ito yung Kristiyano. Noon ito, sabi, kiniapot na pag-iso dito eh. Mapuuran mo't amin na reward tayo di langit o pantay tayo. So, anya ngay kakapsat di mangyari, kanya tayo. Hanlang ngay reward tayo di langit o di reward tayo tulong o tinaga. Ag subli tayo manan, iti ngay zero, ayan tayo. Malagit mo siguro di biyak, hindi zero kayo, may right? Malagit ito ngay, amo tayo na ang subli, napuuran, lagi ito palpalay, nalagit ito lang.
Now the rest of the people that were left in the city in the fugitives that fell away to the king of Babylon. Kung natin, imposible siguro. Imposible nga dahil dito pa Israel. Or power, possibly. With the remnant of the multitude did Nebuchadnezzar and the captain of the guard carry away. But the captain of the guard left to the poor of the land to be vine dressers and husbandmen. In the pillars of brass, ultimo, the brass, hinala na pa eh. Di kababaan, mas pa sentimental. Hinala na, in the base, the prison sea, did the childish break in pieces and carry the brass hand kaya dagiti childish kaya, dagiti ada nga kakaaruba na. In the pots, ultimo pa yung pots, hinala na, ayaw tayo na. Hindi kumasarapin natin. In the shackles, in the snuffers, in the spoons, ultimo kutsara, hinala na. Wherewith they ministered, took them away. In the fire pans, in the bowls, in such things as were of gold, and in gold, and of silver, in silver, captain of the guard took away. The two pillars, the one seat, the height of the pillar was 18 cubits. Handa nga marupod na ito eh. Okay, bumaba tayo. Ije verse number ay nakalian ni Kwan ito eh. Tayo ni Jehoiachin. Okay, bumaba tayo verse number 27. what numbers that ni Jehoiachin? 27. The last agrugit tayo man ti verse number 25. Verse 25 kuna na. But it came to pass in the 7th month that Ishmael the son of Nehemiah, the son of Elisha, the seed royal, came in 10 men with him in small Gedaliah, that he died in the Jews, in the Chaldees that were with him at Mespah. And all the people, both small and great, and the captains of the armies arose and came to Egypt. Look at that. The last ng karkarang ng King Ijay, pinatay na. Nakipatay na ng Ijay, Babylonians nga, soldado. Tibut-butang da, at dati reprise ang umay, tinmaray na ni Egypt. So, anya ngay tinabati Israel ngay, awanan pulos tinabati Israel. And it came to pass in the 7th and 13th year of the captivity of Jehoiachin, the king of Judah, in the 12th month, on the 7th and 20th day of the month, that evil Merodach, dahil lang ti evil na good evil Merodach, king of Babylon, in the year that he began to reign, did lift up the head of Jehoiachin, king of Judah, out of prison, and he spake kindly to him, and set his throne above the throne of the kings that were with him in Babylon, and changed his prison garment, and he did eat bread continually before him all the days of his life. In his allowance was a continual allowance given to him of the king, a daily rate for every day, all the days of his life. So, na-erase ni Israel, ng ni Jehoiachin na last na king, in-elevate na, kat pinakanay ka na natay. Kat kapsat na ito, end, itimaw ko na nga, Judah. Na-erase dan kasi nagijay nabati din official pinatay ng Babylonians tinmaray ng Egypt idinmay ng Babylonians awanan pinabati di Israel. Iso nga the question apay ni nga Israel tata dagita ko na kanya dagijay awan education na nagbiag iti kamuti kan anyamon na nabati di Israel na inornong nagsarili damanan hindi adat kwartadan na-disperse na tintero mga countries sa promote talaga hindi nag-eskwela ni Jai isutat ta Jai Israel na reta. But anya nga tribo ti amoy manabiyak the tribe ti Judah because di Jai ti nagapuan ni Joseph kinimeri nga ng anak ni Jesus Christ. So na-disperse na ada iti 400,000 years nga silent years. Iso nga iti after da ito nga natay ni Jehoiachin niya 400 years na silent iti Bible. Iti kwan in mind ni Jesus Christ kini Mary. Katakan ang Israelan. You see that? So dahil ito'y kakapsat ni Rasul apay nga nagkasutigat Israel. So talo nga ba naga? Number 1, nag-arami ti pasol nga mapakawan ti Diyos. Anyamon di pasol nga marami ti Kristiyano nga mapakawan. Di ginasuruan ka, manipulin isalakan ka. Lumhang ka nga na itukuran. Delikado di yung plastic pa nagbiyak.
Amo tayo Christians nga iti activity tayo lang ito yung panagsalbi kini Apo. That's all what we will learn. Ituloy tayo kung manijay ka na matay tayo. Because di lang education nga na-aral tayo. No tinalikuran tayo di jay kasla tayo yung object and believer. Han nga mapakawan di jay nga bakasol. Number 2, they persistently do evil. Anya di jay inarakong dadali di Diyoson nga adu-adu. Nagaduway ti mang isturbo kanya ka. May isturbo na. Kanayon lang may isturbo. Tanagadu gamit ti Diyos nga inarakong da. So Christian, sapay ko ma. Rungyayin tayo nga ibulbulungan nagigit ti Diyos tayo nga dandadaal ti panagsabi ti Apo Diyos. Kasi anyaman dahi nga banag. Mamati ka ng kanahan. Anyaman dahi nga banag nga mang isturbukin ka. Di Diyoson nagitada. Kung dahi nga banag, agruwi ka matan nga bumabati panagbiyak mo dita. And number 3, gaputan ni Apo Diyos kat si bibiyag na Diyos. Una tayo, datayo nga bastin ka Kristiyano gusto serbi. Kas lang awan Diyos tayo. Ada ka. Gusto mo rin bastin tayo, we enjoy it. At nung naging handa nga ma-enjoy, ikatapo ka ulan ni Apo Diyos na panagbiag ka. So, kung na kanya lastan ni puso, di panagsabi ni Apo. Masapol ang heart mo kanya na. So, tangag sapa, mamati ka ba nga ti Diyos kat is a God of justice? Mamati ako. Kasi hindi nag-faithful tayo kat nag-faithful mo ti Apo kanya tayo. Hindi nag-faithful tayo kat binilisyonan tayo mo ti Apo Diyos. He is a God of justice. But when we are going to forget the blessings of God, He will also forget us. So, tatangamalam, anteyo kayat nga maulit kanya tayo rin tinangyat Israel, agkararag tayo. Tag-faithful tayo kanya na till na umay ni Apo Kristo nga mang-ala kanya tayo. Shall we pray?